Ngayong araw ay pinalabas na natin no, yung ating mga hardened chicks dito mula sa ating grow out pen. No? So sinimulan natin sila na i-range dito sa ating range area dahil tapos no, na bakura natin ng net. So kampante na tayo no, na hindi sila makawala dito dahil nabakura na ito no, ng net. So ito no ay first time nilang makalabas dito at yan, parang hindi pa sila sanay no, na kumakain ng damo. So unti-unti natin sila no, na i-introduce sa damo. Mga damo ay mayroong magandang idudulot sa kanila no. Dahil ayon kay Dr. Jaime Cabarles no, isang dean ng College of Agriculture ng Central Philippine University, ayon sa kanilang pag-aaral na ang mga manok na ini-introduce no, na pinapakain ng mga damo ay nakapag-enhance sa kanilang karne. O kaya no, ang mga native na manok na kapag naka-range sila ay talagang masarap yung kanilang karne dahil nakakain sila ng mga damo. At ang mga damo ay nakapag-enhance ng palatability ng ating karne ng mga native na manok. So kagaya nito no, ay ini-introduce natin yung ating mga native na manok dito sa damuhan para makakain sila ng damo. Nang sa ganun, pag kinatay natin sila ay masarap no yung kanilang karne. Ang mga manok natin na ito ay nagkakaedad no ng 2 buwan simula nung sila ay napisa. So ito no yung perfect timing para i-rinse natin yung ating mga manok sa damuhan dahil nakakasiguro tayo no na matitibay na yung ating mga manok at hindi na sila basta-basta na madadapuan ng sipon. Kaya sa mga ganitong edad no ay ang perfect timing na mag-range ng mga sisiw natin, ng mga manok natin. Pero kailangan pa rin natin no na ingatan natin na kapag umulan ay papasukin natin sila sa ating range area dahil may posibilidad pa rin na madadapuan sila ng mga sakit no, kagaya ng sipon dahil ang panahon ngayon ay napakainit ng umaga tapos biglang uulan no ng hapon. So kailangan pa rin no na proteksyonan natin yung ating mga sisiw. So kagaya nito no ay nagbibigay tayo dito ng Vitamin Pro. Ito ay makapag-boost no sa kanilang immune system. Kung kaya nagbibigay tayo dito ng vitamins kapag sa ganitong panahon no na biglang uulan. So, ang mga manok natin dito no ay i-range natin sila hanggang dumating sila sa marketable size. Pagdating lang ng mga 1.3 kilos bawat isa no ay pwede natin silang i-release. Pwede natin silang ibenta no ng per head. At yung matira natin dito ay ito yung gagamitin natin no pang breeding. So ito na sila. Siguro mga July, mga 3rd week of July ay pwede na natin silang ibenta dahil sa mga ganyang mga panahon no ay ang mga manok natin ay tumitimbang na sila ng mga 1 kilo mahigit. Napakagaan sa loob no na makita natin na yung mga manok natin dito ay unti-unti na silang lumaki no. So nagbunga na yung mga sakripisyo natin sa mula no pag sa itlog, pangulikta ng itlog hanggang sa pagpapisa ng ating mga sisiw. So ito na sila ngayon ay medyo malalaki na no yung mga manok natin at napakainam lang tingnan no na ito na yung mga manok natin. So yung mga manok natin dito na naka-range ay nasa mga more than 100 dito no, siguro nasa mga 130 heads. Yung mga damo natin dito no ay makapal pa, pero paglipas nito ng mga ilang linggo ay nakakatiyak tayo dito na unti-unti nilang maubos yung mga damo dito no sa ating range area dahil yung mga manok natin ay mga range type sila no. So mga kakainin lang dito yung mga damo at saka yung mga insekto no na naririto ay magiging source rin nila ng protein dahil yung mga manok no ay omnivore type sila na mga hayop. Kung kaya pati mga insekto no ay magiging source din nila ng protina. So ito yung advantages no pag nagre-range tayo ng mga manok dahil dahil pag nagugutom sila ay hahanapan sila no ng mga makakain lang ng mga damo at pati mga insekto.